kasundo ni Kristo, ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng salirinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintel o isang publikano. Sinabi ko sa inyo, anumang ipinagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 23 tayo na linggo sa pangkaraniwang panahon sa taon A ng ating linggo ng pagdiriwang. At ngayon po atin pong napakinggan ang una sa lahat, ang tungkol sa kalagayan ng tao. Pangalawa, ang kautusan ng pag-ibig. Pangatlo, ang pagtuwid sa buhay. Noong tayo ay naging Kristiyano at noong ang mga apostol ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus, tinuturo sa atin na mamuhay sa pag-ibig, na tayo'y dapat maging matuwid, na dapat tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang totoo, ito ang kalagayan ng tao. At tayong mga tao ay mahina, marupok, at dahil dito magkasala. Wala namang taong perfect dito sa mundo. At dahil walang taong perfect sa mundo, lagi tayong magkakamali. At sa pagkakamali kuminsan ang pagkakamali natin, tayo ay nagiging makasarili. At dahil doon, tayo'y sobrang yabang, ayaw nating magbalik loob. Pero kinakailangan na tayo magbalik loob at kinakailangan din na magkakasundo tayo sa ating kapwa. Sa pagkakasundo ng ating kapwa, dapat po nating tingnan na ang tunay na batayan ay ang pag-ibig. Kaya sinasabi sa pangalawang pagbasa natin sa ating linggo ngayon, sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Taga-Roma, Kapitulo 13, verse 8 hanggang 10, na ang lahat ng 10 utos, ang unang utos hanggang pangatlo ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Ang pang-4 hanggang 10 na utos ay tungkol sa pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. At dapat itong isabuhay. Ngunit dahil sa kahinaan ng tao, ay nariyan pa rin
na kuminsan kinukonsenti pa ng iba ang pagkakamali ng kanyang kapwa. Kaya po sinasabi sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 33, versikulo 7 hanggang 9, na ang propeta ay tinatawag ng Panginoon na siya yung bantay at lagi siyang magbigay babala, sapagkat kung hindi niya bibigyan ng babala ang kapwa na nagkasala, pananagutan ng kapwang ito, pananagutan ng propeta, pananagutan ng kung sinong tao na kakaalam na nagkamali itong tao na hindi nabigyan niyang babala, na siya rin ay madamay dahil hindi niya naituwid. Ang madalit sabi, kailangan na ituwid ang buhay ng tao. Sa pagtutuwid ng buhay ng tao, sapagkat sinasabi ko na kanina, wala namang taong perpekto. Sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 15 hanggang 20. Sinasabi sa versikulo 15, Kapitulo 18, Ebanghelyo ni San Mateo, at ito po ay nakasulat sa salitang Koinoko na Griego, sapagkat ang original na Ebanghelyo, ang original na New Testament ay nakasulat sa Koinoko na Griego. Mayroon po ditong salita na dapat nating pagnanailayan. Elenchon. Elenchon, ibig sabihin na pagtuwid. Ituwid natin ang lahat ng tao dahil magkasala naman tayo. Pero paanong paraan? Ang unang paraan ay kausapin siya ng salinan. Ibig sabihin, dalawa lang kayo. At kung hindi siya makinig, kukuha ka pa ng iba upang maging saksi, upang maituwid siya. At kung hindi mangyari, dalhin siya sa simbahan sa pagtitipon ng mga nananalig ng palataya sa Diyos upang ipaalala sa kanya, Kristiyano ka, dapat kang magtuwid. At kung hindi pa rin magtuwid, ituring siya na parang hintel. Sapagkat kung ano ang tao na hindi nagbabago at nagbalik loob, ganun din doon sa langit ay hindi rin siya nagkaroon ng pag-asa na siya ay mapunta sa langit, sa kalangitan, dahil ang pinagbawal dito sa lupa ay pinagbawal sa langit. Ang pinalaya dito sa lupa ay pinalaya din sa kalangitan. Kaya dapat nating tingnan na ang anumang bagay dito sa mundo ay kailangang gawin natin sa isang tunay na dialogo. Ang isang pagtitipon ng mga nananalig na tinatawag nating eklesia. Eklesia, pagtitipon. Ito yung simbahan. At kung saan tayo ay nagtitipon upang hingi sa Diyos at manalangin tayo, ito'y ibigay ng Panginoon. At kung ang ating hinihingi ay ang pagkakasundo upang magkaroon ng magandang pagkaayos ang ating pagtitipon, ito ay dinggin ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, versikulo 20, Kapitulo 18, Ebanghelyo ni San Mateo, na kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin siya lagi. Sa ating mga pagkatao, sa ating kahinaan, alam niya. Hindi siya kaagad nagsabi, sige, nasa langit ka kaagad. Siya ay nakiisa sa atin sa panahon ng ating karupukan. Siya ay nasa atin sa panahon na tayo'y dahil sa ating karupukan at sa ating kahinaan, tayo ay namulat at tayo'y nagbalik loob. At kung nakita nating nagkasala ang ating kapwa na kailang ituwid, itinuwid natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. At kung ito'y ating ginagawa, kasama natin ang Panginoon. Sapagkat siya'y nagpapahayag na ang pag-ibig ay hindi po madali. Sa pag-ibig, nangailangan itong dumama ng sakit. Napakasakit sapagkat ang tao ay mahina. Pero kailangan kang umibig at sabihin mo, mahal kita, iniibig kita, kaya sagot kita, responsibilidad kita. Kaya kailangan tayong magbalik loob. Kailangan tayong magbago. Kailangan ituwid natin ang ating daan. Kailangan nating isabuhay ang dapat isabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ito ang ating pagkaroon ng pagkamulat na tao lang tayo.
Hindi tayo perfect. Hindi tayo mga anghel. Hindi tayo banal. Kailangan tayong magpapabanal at sa ating paglalakbay, sa paglalakbay ng kabanalan, kasama natin ang Panginoon. Kanya na pong pinasan ang lahat ng ating pagkakamali. Kanya na pong pinasan ang ating kasalanan. Kanya na pong pinasan ang lahat ng mga kapalpakan natin. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya kailangan tayong magkaroon ng tunay na pagtuwid ng ating buhay. Kinakailangan nating makisama sa ating kapwa na nagkakamali. Kailangan tayong maluwag at umunawa sa kanila. Handa po tayong magpapatawad. Handa tayong magpahayag ng habag. Handa tayong magmamahal ng tunay. Sapagkat sa pagmamahal na dumaan ng matindi na pinagdaanan at sakit ay pagmamahal na tunay. Sapagkat ang pagmamahal ay dapat dadaan sa pagkaroon ng pagdama ng sakit, ng sakripisyo, ng lahat ng pinagdaanan. Sapagkat mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, sagot natin ang isa't isa. At tayo'y kailangang magmahal ng tunay. That mayroon mang kahirapang darating, magmahal pa rin tayo sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.